Hello mga CP, to this video, pakita ko sa inyo kung paano magkatay ng yellowtail or amberjack or hamachi sa Japanese, sa hindi nakakaalam. At saka pakita ko din kung paano magkatay at saka mag-preserve para hindi siya madaling masira. So ito na. So, meron tayong hamachi dito, amberjack o yellowtail. Nasa ano to, nasa 4.5 kg. So pakita ko sa inyo kung paano mag-atay hindi siya nasisira, hindi siya kasi mas mabilis yung ano nito, mabilis mag-break yung flesh niya o yung pinakalaman. So ito ang gagawin natin. Tingnan nyo lang tong video yung panoorin at pakishare naman po para mas kailangan pa tayo mag-share ng mga video para mapanood din ng iba, makapinabangan na sana makakatulong din ako at saka pakicomment kung merong sablay. Yan mga shipping. Una, gamitin natin dito is santuko instead diba ang ginagamit ko kasi lahat ng ginagamit pang katay is hindi na diba. Ito ng luto, hindi pala santuko, sorry. So dito start na po tayo. So dito ako nagsisimula sa likod kasi ito ang mas madali sa akin mga ka-ship. Dito sa likod, yan, nasa na likod naanon dito. So yung mga ka-shipping, paon lang natin yung kusilyo natin konti, yung blade. Okay. Then dito sa ano na to, pag mapaon ng mga 1 metro, may isang centimeter, metro ang laki mo na, sorry mga ka-shipping, wala ako kasi akong cameraman. Yan, bali patong mo na yung tip ng ito, yung pinaka ano ng knife, ito yung papatong sa buto. Tapos isang stroke lang, hila kayo, hila. Tandaan mga ka-shipping, wag yung bulat-latin palagi yung laman ng lalo na pagka itong gantong isda. Masilan po to, malambot masyado at saka madaling mag-broken o mag-crack yung mga flesh niya. Yan. Dampi-dampi lang, tapos kaya ganito ang pagsilip niyan, ganyan. Tapos pag tumating na kayo sa sentro, pagka marinig na yung parang nag-ano siya, ibig sabihin naman na center bolt or backbone. Yun, ikutin nyo na. Palagi, mga ka-shipping, palagi tayong kung sa orasan pa, nakalaunang alas 2 yung posisyon ng ating isda. So, ganun din, dito. Yan. Saka kung maglinis kayo, kailangan linis to para hiwa kayo yung mga scale o mga kaliskis, hindi siya babaon dun sa pinaka-importante dito na side, para hindi siya babaon yung scale dun sa ating salaman, hindi siya papasok dun. Kapag pumasok na yun dun, ano na, patay na, hindi mo na makikita yun pagka bumaon na sa laman. Yan lang. Yan mga ka-shipping. So dito na tayo sa gitna, ganyan lang konti. Yun, angat ng konti, tapos ganyan. Dapat yung dulo ng kutsilyo lumabas dun sa kabila para hindi masugatan yung laman ng ano. Ganyan. Yan, buhat dito. Yan. Tapos ganyan na. Up and down na yung kutsilyo pagdating sa sa may tiyan. Natanggal niya yung lahat na So ganyan lang kadali mga ka-shipping. Malinis na malinis yung yun ang ating isda, di ba? Yan. Yan lang. Then itong kalahati, pag hindi busy i-keep nyo lang siya na may buto pa. Kasi kung tanggalin nyo itong buto, mas madaling mag-discoloration madaling mag-discolorate yung ating isda. Madali siyang kung mag-discolorate, mag-oxidize, madali siyang masira. So mas nakatulong tong buto na to para matakpan niya yung mga hangin na dumadaloy dito sa dito sa laman. So hindi siya diretso, hindi siya rika.
So, yun lang. Mas nakakatulong siya sa paghaba ng shelf life ng ating isda. Sana nakakatulong at paki-follow ng aking page, pa-share ng aking mga videos para ganahan pa akong gumawa ng mga videos na para ma-share ko pa yung aking mga kaalaman na kunting nalalaman sa kusina. Salamat po. Ingat po kayo lahat ng mga chef sa around the world, Philippines.